mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn sa buong buwan ng December 2024. Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading niya, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonoorin nyo rin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka din man sa mga yon ay mag-resonate na sa inyo. So, ano meron dito? Well, 5 of Swords, Temperance, Page pala to. Yung Knave ay Page. Minsan akala ko Knight din yun. Letter K na kasi. Kasi ito 6 of Wands. So, alamin natin itong 5 of Swords. The World. Kasi mahirap alamin kung ano ba to. Career, friendship, or relationship. So, sa case na to, mukhang work-related issue. Parang nilin lang yung iba sa inyo. Sa work. Katrabaho siguro. Probably babae. Babaeng single. Para siyang bully. Bullying, may nangyayaring bullying. Whether single na babae yung tatama ng reading na to. O ito yung nangaaway sa iba sa inyo. Babaeng single. Basta may babae dito. So, itong tatlong to, mukha siyang bullying Ayaw maging masaya. Ito, may mga kakompetensya. So, ganun So, ito na siguro yung nangyayari sa ngayon habang pinapanood tong reading o nangyari sa past. O pwede rin naman from past to present, ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Na para bang ang future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon ay may healing na dito sa Temperance. Tapos nandito pa yung natin, Page of Pentacles. Kung baga, pagtatanggol nyo ang karapatan nyo, papakita nyo na deserve nyo ang trabaho nyo o salary o position. Ganun At magwawagi kayo dahil sa 6 of Wands. Dahil yan ay card ng victory and success. Malamang-lamang i-confront ng iba sa inyo yung bully. O nagchichismis sa iba sa inyo.
So, kung di man to tumama sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo na ganito yung nangyayari sa buhay niya. Ngayon, pwede rin ang case ay mapopromote sila. At matatamimi yung mga bully. O may something na para bang papaboran siya. Yung bida dito ng boss. Ganun parang magiging feeling victorious yung iba sa inyo. O inspired. Basta magwawagi kayo. Magwawagi dito sa kompetensya nyo. Depende kung sino yung kakompetensya nyo. Pwedeng yung bully ay katrabaho o kalaban sa business. Kasi work-related to eh. So may kompetensya kasi dito eh. Competition. So itong tao dito, pwedeng ito yung bida, yung babaeng single, o ito yung nangaaway sa iba sa inyo. Kasi case-to-case basis, remember. Ito ay general reading. Ito yung fulfillment nyo eh. May dito, sagabal tong iba sa inyo. May sagabal sa iba sa inyo. Ito kayo. Na parang pinipilit na ibagsak kayo o ayaw nilang maging masaya kayo. So again, mga bully to o enemy sa work o around sa work o business. Ganyan. Na magiging feeling victorious kayo dito. O pwede rin, may dadag pa ba ako dito? Sasabihin ko sana, nag-a-apply sa work. Malabok. So, dun lang talaga to sa, mga nagtatrabaho. O may kakilalang malapit sa kanila nagtatrabaho. Binubuli yung mahal nila sa buhay. Sa workplace. Pwedeng ganun. So, ang case dito, aasahin sa wala yung iba. Pangangakuan, paano nangyari yun? Paligoy-ligoy, di pala tutuloy. Itutuloy yung pangako. So, alamin natin kung ano bang klaseng pangako na hindi matutupad, kanino galing. Mukhang friend na parang magmumuni-muni, wag na ituloy. Canceled na daw. So, pangako mula sa friend. Magbabago isip ng friend. Kakancel niya yung promise. O ewan ko kung anong strategy gagawin niya, pero sabihin niya dun sa iba sa inyo na hindi tuloy. For some reason, na kunwari, may emergency, pero wala naman talaga. Tinamad lang siya, o ewan ko, nagbago isip niya. So, yan. Again, mula to sa friend. Mangangako, hindi tutuloy. O paasa. Ngayon, ibang scenario. Ito, general reading na to. Depende kung anong sitwasyon nyo o regardless kung sino kayo. Kung single, in a relationship, kasal, o ewan ko kung anong meron sa inyo, pero in general na to, ha? Sabi dito, sacrifice, giving up something now for a future reward. So, sacrifice daw eh. May kailangan i-let go ang iba sa inyo para magkaroon ng reward sa future. Deception oh. Ito, deception card na to. Diba? Yung 5 of Swords.
Pero mild compared sa 7 na literal na severe. Eto, palihim pa lang to eh. Palihim pa lang yung kanyang ginagawang kalokohan. Pero yung 7 of Swords, lantaran na talaga eh. Well, kaya nga mas severe siya. So, dahil maulit yung deception, sabi false illusion, scarcity mentality, falling into bad habits. So, whether may mag-deceive sa iba sa inyo o kayo mismo yung na-deceive sa sarili nyong kagustuhan. Na para bang for some reason ito rin to, ito at ito ay halos pares lang. Para siyang confusion o illusion. Kaya pala may illusion doon. So, for some reason, may chance na magkamali yung iba sa inyo ng pag-interpret ng something, like intuition. O baka nga maloko kayo ng ibang tao. Beware na lang siguro. Okay, dahil umuulit eh. Pero dahil umuulit, malaki chance na kayo yung maluloko. So, mag-ingat. Sabi naman dito, falling into bad habits. Kaya nga, sabi ko kanina, may chance na tayo rin yung naluloko ng sarili nating kagustuhan dahil ganun eh. Sabihin natin chocolate. Sarap naman kasi talaga yun eh. So parang isip natin, alam natin hindi dapat kumain ng marami dahil gusto natin. Dahil, ayun, lumamon pa rin. Tapos, biglang tumaas ng BP, mas blood sugar, dahil nga sa sarili nating decision, maling decision. So, beware. Awakening, a realization, shift, or discovery. So, may something na parang magiging clear sa inyo. O may change siguro na maaaring mangyari o madidiscover kayo o marireveal o may marirealize sa buwan na to. Tama na yun, ganda na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.